Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa estado ng edukasyon sa bansa. Kasama yan sa mga tinalakay sa ikalawang bahagi ng exclusive one-on-one interview ng News 5 sa Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Cheryl Cosin. Cheryl, anong sinabi ng Pangulo tungkol sa edukasyon? Katulad ng sinabi mo, Jiggy, dismayado nga ang Pangulo. Anya, pinabayaan ang edukasyon sa bansa. Wala daw effort para matulungan ang edukasyon. Una namin na pag-usapan ang K-12 program. Ang sinabi niya, dagdag gastos daw ito sa matrikula at sa mga libro, pero hindi naman nakakahanap ng trabaho ang K-12 graduates. Isa pang ikinadismaya ng Pangulo ay ang nagtataka siya kung bakit lumobo sa 160,000 ang kakulangan ng classroom sa bansa. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. Merong classroom kaming nakikita, Marcos type pa. Tinayo mga 1970. Dapat yung mga classroom na yun, 20, 30 years lamang ang lifetime. Ang lifetime, dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon, ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what happened. There was no effort to help the education. While the law is still K-12, basta't ang sinabi ko kay Sec Sani, Yes. Angara, pagandahin natin ng husto. At Cheryl, alam naman natin na si VP Sara ang dating Education Secretary. Masasabi bang patama ito kay VP Sara, itong mga sinabi ng Pangulo? Jiggy, linawin lamang natin ha. Walang binanggit na pangalang VP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Kung patama, hindi ito direktang patama. Pero kung pabalikan natin ang COA report noong 2023, ang target classrooms na maipatayo sana ay nasa 6,379. Pero sa pamumuno ni VP Sara Duterte ay nasa 3% lamang or 192 schools ang natapos. So again, hindi ito direktang patama. Kung patama man ng Pangulo, marahil ito ay patama sa maraming naging DepEd secretaries ng Department of Education nga. Dahil lumobo nga sa 160,000 ang kakulangan ng eskwelahan sa bansa. At usapang bigas naman, no? Kumpiyansa ba si Pangulong Marcos na magtutuloy-tuloy ang 20 pesos na bigas? Sustainable, Anya. Sabi ni PBBM, unti-unti na nga lumalago ang produksyon ng bigas sa bansa. Binanggit niya, ipinagyabang niya noong 2023 daw ay naitala ang pinakamalaking ani sa kasaysayan ng bansa. At noong 2024, nalagpasan pa ito. At naniniwala siya, this 2025 ay mas malalagpasan pa ang ani natin sa palay. Narito ang pahayag ng Pangulo. Why I'm so confident masabi sustainable. Sa ngayon, we are providing the volumes that are sufficient for 51% of our population. That's for now. And hopefully, we will bring it up to the point that bigas for all. It will all be 20 pesos. Hintayin natin yan, Mr. President. Pareho tayo.